Naghahanda na ako sa kwarto ko, sabay video call kay Karen. Ang dress na suot ko ay niregalo niya sa aking birthday, ngunit hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong maisuot iyon. Noong sinabi ko sa kanya na isusuot ko ito, tumawag siya sa akin para makita niya ako. Kinuha ko ang purse at cellphone ko bago bumaba. Nasa guest house si Thalia at Alfred at nag-candlelight dinner. Ideya ni Alfred na sorpresahin si Thalia. Habang nakatingin ako sa sala, ay nakita ko si Sebastian na nakatayo malapit sa couch, nakasuot ng black grayish na suit na may bow tie, at ipinihit niya ang mga butones sa kanyang wrist. Ready, bigla siyang huminto ng tumingala siya, sinalubong ako ng tingin. Nakatitig siya sa akin, habang naglalakad ako papunta sa kanya. Ang matinding titig niya ay nagpapakaba sa akin. Nag-clear throat siya, "We should go." Tumango ako. Naglakad na kaming dalawa papunta sa kotse niya. Umupo na kami at nag-drive na siya papunta sa venue ng charity event party. Pagdating namin ay sinusuri ng mga guard ang bawat sasakyan bago kami pinalampas sa gate. Napansin kong mas na-tense at naalarma ang mga guard nang makita si Sebastian. Gayunpaman, mukhang kalmado si Sebastian. Pinart niya ang sasakyan at lumabas na kaming dalawa. Iniharap niya ang braso niya, at ipinulupot ko naman ang braso ko sa kanya. "Alicia and Adam are here too," sabi niya sa akin, habang naglalakad kami papunta sa main entrance. Nang nasa hall na kami, nakita namin ang maraming tao. Ang mga lalaki ay nakasuit, ngunit ang mga babae, lahat ay may iba't ibang outfits. May nakasuot ng mahabang gown, may nakasuot ng skin-fit dress, may naka-crop top at skirt habang may naka-brand na jumpsuit. Naglakad kami papunta sa gilid, at doon ko nakita sina Alicia at Adam. Nakaupo silang dalawa sa isang table, nakatingin sa paligid. Habang papalapit kami ay dumapo sa amin ang mga mata ni Alicia, at binigyan niya ako ng malawak na ngiti. Tumayo siya sa kinauupuan niya, tumakbo papunta sa akin bago niya ako niyakap. Inalis ko ang braso ko kay Sebastian at ipinulupot sa kanya. "Damn, girlfriend, you look smoking hot." Papuri niya sa akin habang hinihilan niya ako. "Girlfriend?" Tumawa ako, "Did you see you? I'm nothing next to you." "Nonsense," inilibot niya ang kanyang mga mata. Narinig naming may nag-clear ng lalamunan, at napalingon kami kay Adam. "Hi," nakangiti niyang sabi, sabay lahad ng kamay niya. "Hi," nakipagkamay ako sa kanya. "We'll be back," sabi ni Sebastian sa amin, bago sila naglakad palayo sa grupo ng mga gents. "What was all that about?" tanong ko kay Alicia. "Well, kung hindi tayo pinupuri ng mga lalaki, at least we got each other's back." Binigyan niya ako ng isang kindat na ikinawala ng tawa sa aking mga labi. Hindi siya nagkakamali. Umupo kami sa mesa, at binigyan kami ng isang waiter ng 2 baso ng champagne. Maraming mga mukha na nakilala ko dito na nagtatrabaho bilang isang social worker. Sana lang ay hindi sila lumapit sa akin, sabi niya habang humihigop ng champagne niya. "Well, you can always say that you meet them in a mall," mungkahi ko. Tumawa siya, "I doubt men spend their day at a shopping mall." "Oh, I thought you meant women." "Well, there are both. But I'm 100% sure na lalaki lang ang lalapit sa akin," sambit niya. Hindi mali. Naghain sila ng dinner, at lahat ay pumunta sa kani-kanilang mga mesa. Umupo si Sebastian sa tabi ni Adam, habang si Alicia ay umupo sa tabi ko at binigay ang bawat pahiwatig na hindi siya kikilos. Kumain kami ng hapunan at maya-maya ay nakarinig kami ng mabagal na musika sa background. Maraming mag-asawa ang nagsimulang gumalaw sa gitna para sumayaw. Napasandal ako sa upuan ko habang pinagmamasdan sila, walang humpay na nakangiti. Sa kabilang banda, si Sebastian. Gusto niya ito, nakasulat iyon sa buong mukha niya. Ang paraan ng pagngiti niya ng bahagya habang pinapanood silang sumasayaw sa gitna ay nagsasabi ng lahat. Hindi ako makapaniwala na gagawin ko ito. I mean, that's the least I can do for her, and maybe this will make her forgive me. Action speaks louder than words. Itinulak ko ang upuan ko bago tumayo. Binigyan ako ni Adam ng nagtatanong na tingin, pero hindi ko siya pinansin. Naglakad papunta sa gilid ni Katrina. Tumingala siya sa akin, habang inaabot ko ang kamay ko. Sumulyap siya sa kamay ko bago tumingin sa akin. "I'm not that good at dancing." Lumapit ako para hawakan ang wrist niya, at bahagya siyang hinila pataas. Naglakad kaming dalawa papunta sa gitna ng hall. Tumalikod ako, nilagay ko ang isang kamay niya sa balikat ko, bago hinawakan ang kabilang kamay ko. Nilagay ko ang kamay ko sa likod niya, at hinila siya palapit sa akin.
Napatingin ako sa kanya habang nagsimula kaming mag-slow dance. I could tell na tense siya. Relax, you are doing great, mahinang sabi ko. Don't jinx it, baka matapakan ko yung paa mo. Sagot niya sabay kagat sa ibabang labi. Hindi mangyayari iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay pinaikot ko siya bago siya hinila papunta sa akin. Nakatingin siya sa akin ng nanlalaki ang mata na may makikitang pulang tint sa kanyang pisngi. Not gonna lie, I love the effect that I have on her, ang cute. You look beautiful, papuri ko sa kanya na ikinagulat ko ang sarili ko. Ang mga salitang iyon ay dumikit sa aking mga labi mula nang makita ko siya sa bahay at nagmamakaawa silang palabasin. Ibinuka niya ang kanyang bibig para may sasabihin, ngunit isinara niya iyon. Thank you, sa wakas ay sinabi niya ang kanyang boses na napakahina. Pinaikot ko ulit siya, bumalik kami sa una naming pwesto. Nanatili akong tahimik sa mga sumunod na minuto dahil ayokong ma-overwhelm siya. Hinayaan ko siyang kumalma at pinagmasdan ang red shade sa kanyang pisngi na unti-unting naglalaho. Sayang, gusto ko ang mga malarosas na pisngi. Napatingin ako sa balikat niya at nakita ko sina Adam at Alicia na sumasayaw din. Ito ang unang pagkakataon na magkasamang sumasayaw ang dalawa. Sa gulat na ekspresyon sa mukha ni Alicia, naiintindihan ko na si Adam ang humihila sa kanya sa gitna. Hindi nagtagal ay natapos na ang song at nagpalakpakan ang lahat pumunta sa kani-kanilang upuan. Sana nag-enjoy siya. Sa kabilang banda, si Katrina. Tumayo ako sa tabi ni Alicia habang sina Sebastian at Adam ay nagpunta para makipag-usap sa ilan sa kanilang mga kasosyo sa negosyo. This dance was overwhelming. I mean, wala na akong ibang dance memories na maihahambing, pero kakaiba ang pakiramdam ng isang ito, isang magandang kakaiba. Gaya nga ng sabi ni Alfred, nag-enjoy naman ako. Nagulat ako sa pagkapurol ni Sebastian, pero nakaramdam ako ng init sa loob at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang mga butterflies sa tiyan ko. Ang lalaking ito ay nakatitig sa iyo, sabi ni Alicia, napatigil ako sa pag-iisip. Tumingin ako sa kanya, bago tumingin sa direksyon na tinitignan niya. Napakunot ang noo ko nang makita ko si Jason, na nakatayo sa tabi ng isa sa mga glass window na nakatingin sa akin. Paano siya nakapasok? Yun ang lalaking dapat kong pakasalan, bago dumating si Sebastian, sabi ko kay Alicia. Siya ang psycho na nagpadala ng mga bulaklak sa opisina mo. Tanong ni Alicia, at tumango naman ako. Sinabi ko nga sa kanya ang tungkol kay Jason, at kung paano kami ikinasal ni Sebastian. Nagtiwala ako sa kanya at alam kong hindi niya sasabihin kahit kanino. Nang hindi ko sinasabi sa kanya, nangako siya na hindi niya sasabihin kahit kanino. The way he's looking at you makes me feel unsafe, dagdag ni Alicia. Nakatitig lang siya sa akin na parang kilabot. Paano siya nakapasok? Tanong ko, at nagkibit balikat siya. Bago pa man siya makapagsalita, naramdaman kong may tao sa likod ko, at naramdaman kong may humawak sa likod ko. Napatingin ako sa tabi ko at nakita ko si Sebastian, nanlilisik si Jason. Bumalik ang malamig, matigas, at nakakatakot niyang ekspresyon. Napatingin ako kay Jason at binigyan niya kami ng ngiti. Tumalikod na lang siya at naglakad palayo. Something is wrong, sabi ni Sebastian, lumilimot ang mga mata sa paligid. Alicia, go to Adam, and stay with him. Utos niya, at tahimik na tumango si Alicia. Kita ko sa mga mata niya ang pagkalito at takot. What's wrong? Mahinang tanong ko sa kanya. Hindi nag-iisa ang lalaking ito. Maikling sagot niya na ikina-confused ko. Ang lahat ay nangyari ng biglaan, na halos wala akong oras upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang hiyawan at pagkabasag ng mga salamin. Pinulupot ni Sebastian ang kanyang mga braso sa aking baywang, hinila ako sa kanyang dibdib at pinaikot kami, pinuprotektahan ako sa kanyang katawan na nakataas sa akin. Pareho kaming nakaupo sa sahig, sa tabi ng isa sa mga mesa. Nag-shooting sila mula sa kung saan-saan. Hindi tayo pwedeng manatili dito, kailangan na nating lumabas, sabi ni Sebastian sa akin, at tumango naman ako. Tinagilid ko ang ulo ko para tingnan si Sebastian, paano si Alicia at Adam. Aalagaan siya ni Adam, sagot niya. Biglang tumahimik ang lahat, inangat ni Sebastian ang ulo at tumingin sa paligid. Dahan-dahan siyang tumayo, inabot ang isang bagay sa kanyang likuran. Nanlaki ang mata ko nang ilabas niya ang baril niya. Kasama niya ito sa lahat ng oras na ito. Lumipat ang mga mata ko kay Alicia, na kasama ni Adam sa kabilang table.
Katulad ni Sebastian, nasa tabi niya si Adam na parang shield na pumoprotekta sa kanya. Hawak niya rin ang baril sa kamay niya. Iginalaw ko ang aking mga paa, at bahagyang sumirit nang may tumama sa aking hita. Nagbaba ako ng tingin at napakunot ang noo ko nang may nakita akong salamin na nakaipit sa hita ko. Paano ito nangyari? Inilipat ko ang tingin ko sa sahig at may mga piraso ng salamin kung saan-saan. Ang mga bintana ay malayo sa amin, ngunit mukhang ang mga piraso ay lumipad sa malayo. Lumapit ako at humawak sa piraso ng salamin. Bumuntong hininga ako bago ito hinugot. That fucking hurts. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang sarili ko sa pagsigaw. Hindi naman masyadong malalim ang hiwa, pero sapat na para dumaloy ang dugo sa hita ko. Kailangan natin, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Sebastian habang tinitingnan ang dugo. Nothing, isang piraso lang ng glass, sagot ko. Tumingin-tingin muna siya sa paligid, bago humawak sa puting tablecloth. Ginamit niya ang tinidor sa mesa, para magkaroon ng butas ang tela bago niya pinunit ang tela sa kanyang lakas. Lumuhod siya sa harapan ko, at ipinulupot ang tela sa hita ko. We need to get out of here, sabi niya, at tumango ako. Tumayo kami at natuwa ako na hindi sumakit ang hita ko nang idiin ko lahat dito. Tumakbo papalapit sa amin sina Adam at Alicia. We can't leave through the main door, it's too risky. Hindi natin alam kung ilan sila, sabi ni Adam kay Sebastian. All the doors are risky. I know na may storage room dito, pwede tayong dumaan sa mga bintana, sabi ni Sebastian. Nakita ko ito nung pumunta ako sa banyo, mahinang sabi ni Alicia kaya napatingin silang dalawa sa kanya. Sa tabi ng banyo, tanong ni Adam at tumango siya. May lock naman sa pinto, sabi niya. We'll handle it, paninigurado ni Sebastian sa kanya. Tumingin ako sa paligid at lahat ay nagtatago sa tabi ng mga mesa. May ilan na hindi nakarating, at nahiga doon sa sarili nilang dugo. Naramdaman kong may humawak sa kamay ko at paglingon ko, sinalubong ng mata ko si Sebastian. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Iyon ay isang pangako. Nagsimula na kaming maglakad, at parang alam naming lalabas na kami, nagsimula na naman ang putok ng baril. Yumuko kami at tumakbo papunta sa entrance ng hall. Pagdating doon, hinanap namin ang storage room. There, sabi ni Adam. Tumakbo kami papunta sa pinto, at ginamit ni Adam ang kanyang baril para buksan ang lock. Pagpasok namin sa loob, umubo kami gawa ng usok. Nagawa ni Sebastian na buksan ang mga ilaw sa loob. May mga decorations, mesa at upuan na nakasalansan sa paligid ng silid. Ang ilan ay mukhang maganda at bago habang ang ilan ay mukhang hindi na-touch sa loob ng maraming taon. May matabang patong ng alikabok sa furniture. Pwede tayong tumalon. Napatingin ako kay Sebastian, at nasa may bintana siya at tinitingnan ang labas. Mauna na ako. Nagboluntaryo si Adam. Tumalon siya at bumagsak sa kanyang mga paa. Sumunod naman sa kanya si Sebastian, at lumanding din siya sa kanyang mga paa. I'm going to break my bones. Pareho kaming nakatayo ni Alicia sa may bintana, kinakabahang nakatingin sa ibaba. Naalarma tuloy si Adam at Sebastian sa paligid. Umupo si Alicia sa gilid at humawak sa gilid, nagdadalawang isip na tumalon. Lumakad paharap si Adam. Come on, kaya mo yan. Hindi ko. Tumingin ka sa akin, sinabi niya. Ngayon tumalon ka, sasaluhin ko ikaw. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya, bago niya itinulak ang sarili sa gilid. Tumingin ako sa ibaba, at hinawakan siya ni Adam sa braso. Nakahawak siya sa balikat nito, habang ang braso nito ay nakapulupot sa kanyang baywang. Ibinaba niya ito sa ground. Ngayon naman ang turn ko. Umupo ako sa gilid, iniswing ang paa ko sa gilid. Lumakad pasulong si Sebastian, at binigyan ako ng nakakapagpalakas ng loob na tango. Huminga ako ng malalim bago tumalon. Hinawakan niya ako sa baywang, bago ako pinatayo sa damuhan. Itaas ang kamay. Natigilan ako nang marinig ko ang isa pang boses. Lumingon kami at may dalawang lalaki na nakatutok sa amin ng baril. Walang pag-aalinlangan, pinuntahan sila ng magkapatid. Inilabas nila ang kanilang mga baril bago sinuntok ang mga lalaki. Siniko ni Sebastian ang mukha ng lalaki bago ito sinuntok at pinatumba. Ginamit ni Adam ang likod ng kanyang baril para matumba ang isa pang lalaki. Lumapit sa akin si Sebastian, ipinulupot ang kamay niya sa kamay ko, bago kami kinaladkad papunta sa parking lot. Ganoon din ang ginawa ni Adam kay Alicia. Tatawagan ko si Carter at babantayan natin sila, sabi ni Sebastian kay Adam, at tumango siya.
Naghiwalay kami dahil nasa kabilang side ng parking lot ang sasakyan niya. Binuksan ni Sebastian ang pinto ng sasakyan, at sumakay na kaming dalawa. Tinawagan niya si Carter, kinausap siya sandali at saka ibinaba ang tawag. Binilisan niya ang daan patungo sa exit, na nang dumaan kami sa gate, nakita namin ang mga security guys na walang malay sa ground. "I'll drop you home," sabi ni Sebastian sa akin. "Babalik ka para labanan sila?" Maingat kong tanong. "Oo, ngunit mas malamang nasasalakayin namin ang kanilang main hideout." Sagot niya. "Alam mo ba kung saan ang hideouts nila?" Tanong ko at umiling siya ng no. "Hindi pa, ginagawa na ito ni Carter." Sagot niya. Tahimik ang biyahe pa uwi. Nang makarating kami, pinark ni Sebastian ang sasakyan at lumabas na kami. Gabi na at tahimik ang bahay at medyo madilim. Bumalik yata si Thalia para tingnan ang bahay. Nauna siyang pumasok, sinundan ko siya at binuksan niya ang ilaw. Bigla siyang lumingon sa akin at tumingin sa hita ko, "Let me clean that." Bumaba ang tingin ko, at nakita ko ang puting tela na basang-basa ng dugo ko. "Okay lang, I'll do it. I need to see it. Kung masyadong malalim, tatawag ako ng family doctor." Paliwanag niya. Bago pa ako makatanggi ulit, umakyat na siya. Bumuntong hininga ko at sumunod sa kanya. Lumingon siya sa kwarto ko at binuksan ang pinto. "Pumasok ka sa banyo," sabi niya sa akin. Naglakad ako papasok ng banyo. Tumingin-tingin muna siya sa paligid bago pumunta sa drawer at kumuha ng tuwalya. "Umupo ka sa counter," sinabi niya sa akin. Ginawa ko. Lumapit siya sa akin at tinanggal ang tela. Binuksan niya ang gripo, binasa ang tuwalya bago nilinis ang dugo sa paligid ng sugat ko. Nang malinis na ang lugar, sinuri niya ito. "Hindi ito malalim," sabi niya. Binuksan niya ang isa pang cabinet bago inilabas ang first aid kit na hindi ko alam na nandoon, at muling lumapit sa akin. "Paano mo nalaman na hindi nag-iisa si Jason?" Bigla kong tanong. Ang tanong na ito ay nananatili sa aking isipan mula noong kami ay nasa hall, pero hindi pa ito ang tamang oras para tanungin siya. Tumangala siya sa akin, kasi kanina ko pa siya binabantayan. Nagsalubong ang kilay ko, "Bakit?" Ang sumunod niyang sinabi sa akin ay napatigil ako sa kinatatayuan. Sinabi niya sa akin ang lahat sa simula pa lang, ang kontrata na ipinangako sa kanya ni Leo, ang mga ari-arian na sinusubukang makuha ni Jason sa pamamagitan ng pagtatangkang patayin ako pagkatapos ng aming kasal. Binabantayan niya si Jason para lang malaman na hiniling niya sa isang gang na tulungan siyang makuha ang gusto niya. Hinayaan kong magbabad ang lahat sa isip ko, habang binabalutan niya ang sugat ko. Pinilit ni Leo si Sebastian na pakasalan ako, para hindi ako patayin ni Jason. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko dito. Sa isang banda, sinusubukan akong protektahan ni Leo kay Jason, pero sa kabilang banda, na-stuck si Sebastian dito dahil sa akin. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ang lamig niya sa akin sa simula, at kung bakit bigla siyang nagbago. Napadpad ka dito dahil sa akin. Sa kabilang banda, si Sebastian. Hindi ko alam kung ito na ba ang tamang oras para sabihin sa kanya ang lahat ng ito, o hindi, pero ginawa ko. Nilagyan ko ng bandage ang sugat niya, habang sinusulyapan siya paminsan-minsan. Panay ang tingin niya sa bathtub, marahil ay iniisip ang lahat ng sinabi ko. Napadpad ka dito dahil sa akin. Napatingin ako sa kanya. "I'm sorry," paghingi niya ng paumanhin. "Don't," sabi ko habang nakatingin sa akin. "Don't apologize. Pareho kaming na-stuck dito, pero parang 3 buwan na ang nakakalipas at nagkakamabutihan na kami. We're doing better than I ever imagined it," inamin ko. Honestly, looking on Adam and Alicia, who were married for 2 years, and still can't tolerate each other, I thought that we will be the same, but I was wrong, again. "So you think we can work things out?" Maingat na tanong niya. "Yes. I mean kung gusto mo." Maingat kong sagot na naghihintay ng reaksyon niya. "Gusto mo ba?" Tinanong niya ako. "I'm willing to try," sagot ko. Napaisip siya bago tumango. "Okay, teka, ibig sabihin ba nun pumunta yung mga lalaki para patayin ako?" Tanong niya na nanlalaki ang mata. "No, dumating sila para sa ating dalawa. Gusto ka ni Jason, habang naiinggit sa akin ang ibang barkada at gusto akong patayin." Sumagot ako. Tinitigan niya ako na para akong baliw. Ako na ang bahala sa lahat. "Don't worry." Kinuha ko ang first aid kit, at ibinalik sa cabinet. "I need to go now," sabi ko sa kanya at tumango siya. Sa kabilang banda, si Adam. Nakauwi na kami. Napatingin ako sa phone ko, naghihintay ng impormasyon mula kay Carter. "Babalik ka," narinig kong sabi ng mahinang boses sa likod ko. Lumingon ako at nakita ko si Alicia na nakatingin sa akin.
Oo, hindi ko alam kung anong oras ako babalik. Kailangan mo bang pumunta? Tanong niya na ikinakunot ng noo ko. Alam kong medyo natakot siya pagkatapos ng open shot sa hall, pero alam niyang ligtas siya sa bahay. Bakit ayaw niya akong pumunta? Oo, magiging ligtas ka dito, paalala ko sa kanya. Kumunot ang noo niya, alam kong magiging ligtas ako dito, pero magiging ligtas ka ba doon? Natigilan ako, nag-aalala ka ba sa akin? Sinamaan niya ako ng tingin. You know what? No, I'm not, go there. Wala akong pakialam kung mamatay ka o umuwi kang ligtas. Tumalikod siya na nakaharap sa kama. Ngayon, bakit pakiramdam ko ay kasinungalingan iyon? Lumapit ako sa kanya, at hinawakan ang braso niya, pinaharap siya sa akin. Alicia, napatigil ako nang dumapo ang mga mata ko, sa mga luhas sa kanyang pisngi. Talagang nag-aalala siya, inabot ko para punasan sila gamit ang thumb ko. I'll come home safe. Kung sasabihin mo, bulong niya. Napabuntong hininga ako, hinila ko siya papunta sa akin, pinulupot ko ang braso ko sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Please come home safe, bulong niya. Ngayon ay isa pang Alicia na hindi ko sanay. Sa kabilang banda, si Katrina. Kinabukasan, nagising ako na masakit ang hita ko. Kahapon hindi masakit pero ngayon, medyo masakit. Nag-text ako kay Neri, at sinabihan siyang magwo-work from home ako ngayon. Naligo ako, naghanda at naglagay ulit ng bagong bandage sa sugat ko. Lumabas ako ng kwarto ko at naglakad papunta sa hagdan. Napatigil ako nang makita ko si Sebastian na papalabas ng kwarto niya. Nakasuot siya ng kanyang karaniwang kulay gray sweatpants at puting sando. Sa kanyang basa at tumutulong na buhok, ay alam kong kakaligo lang niya. Nagangat siya ng tingin mula sa kanyang telepono, at tumigil siya sa kanyang kinatatayuan. Good morning, bati niya sa akin ng malambing na tono. Good morning. Bumaba ang kanyang mga mata sa bandage. Pinalitan mo ba? Oo, nag-shower ako at nabasa ito, sabi ko at tumango naman siya. Pupunta ka ba sa opisina mo? Tanong niya at umiling ako ng hindi. Medyo masakit ang binti ko, pag-amin ko. Kumunot ang noo niya, hindi ka uminom ng painkiller kahapon. Walang sakit, kaya hindi, sagot ko. Kaya naman nararamdaman mo ngayon, sinabi niya. I'll take one later, nagkibit balikat ako, at tumango naman siya. Dahil walang nagsalita sa amin pagkatapos, tumahimik ang paligid. How did it go? Binasag ko ang katahimikan. It was pretty rough, I just came home like 30 minutes ago, sagot niya. 30 minutes ago? Hindi ka natulog, sambit ko. No, kaya naman wala akong pupuntahan ngayon. Sa bahay ako magpapahinga, paliwanag niya. Tumango ako, sabay kaming bumaba. Parehong nasa dining table si Natalia at Alfred, inaayos ang mesa na may masarap na almusal. Good morning, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Thalia sa kalagitnaan, habang inilalapag ang cheese sa mesa. Inilapag niya ang mangkok sa mesa, nakatingin sa akin na nag-aalala. The event turned into a shooting field, sagot ni Sebastian sa tabi ko. Parehong hinihingal si Natalia at Alfred. Nabaril ka, tanong ni Alfred sa akin, at umiling agad ako ng no. Ito ay isang piraso lamang ng glass na gumawa ng isang maliit na hiwa, sabi ko, at nakahinga sila ng maluwag. Na nagpapaliwanag kung bakit kakauwi mo lang parang 30 minutes ago, komento ni Thalia habang nakatingin kay Sebastian. Tumango si Sebastian, pareho kayo sa bahay para magpahinga diba? Tanong ni Alfred na pabalik-balik na nakatingin sa amin ni Sebastian. Yes, sabi naming dalawa. Good, tara na mag-breakfast na tayo, ngumiti si Thalia. Nasa kwarto na ako nang mag-ring ang phone ko. Nang hindi tumitingin sa ID, kinuha ko. Yes. Hey girlfriend, narinig ko ang pamilyar na boses ni Karen. Hey girlfriend, ano? Tanong ko, sabay kuha ng laptop ko sa kandungan ko. I need a favor from you. Free ka ba ngayon? Tanong niya na may pagod na buntong hininga. Oo, medyo free ako. Paano kita matutulungan? Tanong ko. Pwede bang bantayan mo si Arya? Oo. Tumawa siya, let me finish my sentence woman. Siya ay kasama ko ngayon. Pupunta ba ako sa opisina mo? Wala ako sa opisina, nasaan ka? Tanong ko. I'm in my office. Umagang-umaga, nagpaalam ang babysitter ko, kaya kinailangan ko siyang dalhin dito at ayaw niya. Kanina pa siya umiiyak. May dalawang importanteng meeting ngayon si Leo at hindi niya magagawa, bantayan mo siya. Paliwanag niya. Ayos lang, pupunta ako para sunduin siya. Sinabi ko sa kanya. Sigurado ka ba? Oo, okay, hihintayin kita. Okay.
Ibinaba ko ang tawag bago isinuot ang aking sapatos. Bumaba na ako at buti na lang at nasa harapan si Alfred at nagdidilig ng mga halaman. Nasa guest house si Thalia habang nasa kwarto niya si Sebastian, malamang natutulog. Sinabihan ko si Alfred na ihatid ako sa address ng opisina ni Karen. Bandang 10:30 AM na kami umalis ng bahay at sa di malamang dahilan, sobrang traffic. Usually, it takes 20 minutes to reach her office, it took us 35 minutes. Nagpark si Alfred sa gilid ng kalsada habang ako naman ay pumasok na. Nasa may counter si Karen habang nakaakbay ang natutulog na Arya. Salamat, sabi niya nang makita niya ako. Walang problema. Nandoon ang mga bag niya. Ang isa ay may damit at diapers habang ang isa naman ay may bote at gatas. Ang maliit ay may mga laruan niya. Mabilis niyang ipinaliwanag sa akin ang lahat. Napakaraming gamit mo, tanong ko sa kanya, at tumango naman siya. Hindi ko alam kung anong oras ako matatapos. I grabbed the bags and went my way to the car with her following me. Nilagay ko lahat ng bag sa likod bago kinuha si Arya sa kanya. Habang inihiga ko ang ulo niya sa dibdib ko, tumingala siya sa akin gamit ang inaantok niyang mga mata. Hi, ngumiti ako. Hindi siya nag-react, sa halip, inihiga niya ang kanyang ulo at nakatulog. Thank you once again. My pleasure. Hinatid kami ni Alfred sa bahay, at si Arya ay natulog ng buong oras. Pagdating namin sa bahay, maingat akong lumabas ng sasakyan habang kinukuha ni Alfred ang lahat ng bag niya. Saan ko dapat ilagay ito? Bulong ni Alfred habang nakaturo sa mga bag. Itabi mo sa couch sa sala, sabi ko, at tumango siya. Pumasok na kami sa loob, at pumunta sa amin si Thalia. Napangiti siya nang mapansin ang maliit na natutulog na figura sa aking mga braso. Ang cute niya, nagsalita siya ng mahina. Saan mo siya papatulugin? Tanong sa akin ni Thalia. I think in my room. Kapag nagising na siya, ihahatid ko na siya pababa, sagot ko at tumango naman siya. Ang kaso ay tahimik ang buong bahay. Kung saan ko siya ilalagay, matiwasay siyang matutulog, pero dahil may kailangan akong tapusin, at kahit si Thalia ay kailangang magluto, naisipan kong dalhin siya sa kwarto ko para mabantayan ko siya. Kapag nagising na siya ay dadalhin ko siya sa ibaba, at magagawa niyang makipaglaro sa lahat. Ngayon ay tanghali na, at katatapos ko lang ng isang dokumento, na ipinadala ko kay Neri. Pinatay ko ang laptop ko at nilagay lahat ng gamit ko sa closet ko. Paglabas ko, nakita ko si Arya na palipat-lipat. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa paligid ng silid, sinusuri ang bagong lugar. Lumingon siya sa akin, at makalipas ang ilang segundo, binigyan niya ako ng walang ngipin ng ngiti. Hi baby, bulong ko habang nakaupo sa gilid. You remember me? Nakangiting sabi ko. Ginalaw niya ang kanyang mga kamay at paa bilang isang paraan, upang sabihin sa akin na kunin siya. Ginawa ko, nahulog ang pacifier niya sa kama, habang ipinatong ko siya sa dibdib ko. Tumingin siya sa akin na nakangiti pa rin. Sa paraan ng pagtitig niya, ay sumabog ang puso ko sa tuwa. Bumaba na tayo, may 2 taong naghihintay na sumalubong sayo. Hinalikan ko siya sa ilong. Nakahiga siya sa dibdib ko, ang mga braso niya sa balikat ko, ang mga kamay niya sa maliit na kamao, habang nakahawak ako sa leeg niya, at nasa ilalim ng puwitan niya ang braso ko. Tinahak ko ang daan pababa. Natutulog pa si Sebastian, at sarado ang pinto ng kwarto niya. I doubt na mag-lunch siya. Oh my goodness, tili ni Thalia, kaya napatingin si Arya sa kanya na may pagkalkula ng mga mata. Tinatakot mo siya, sabi ni Alfred sa likod ni Thalia. Hi baby, did you sleep well? I'm sure you did. You look so fresh, wika ni Thalia. Biglang nag-baby talk si Arya na parang nagre-reply kay Thalia. Pwede ko ba siyang hawakan? Sabi ni Alfred, at tumango naman ako. Naglakad siya pasulong at maingat na binuhat si Arya. Pinag-aralan niya ang mukha niya bago tumingin sa akin. Say hi, ngumiti ako sa kanya. Bumalik ang tingin niya kay Alfred. Please don't cry, pakiusap niya. Inabot ni Arya ang kanyang balbas. Walang balbas si Leo, so I guess she found this interesting. She broke in a smile na nagpangiti kay Alfred. Ang isang bata ay nagdudulot ng kaligayahan sa tuwing sila ay pumunta. Nasiyahan si Thalia. Pwede ko naman siyang dalhin sa labas diba? Tanong ni Alfred, at tumango naman ako. Pagkatapos mo, ako naman ang magbuhat sa kanya, sabi ni Thalia sa kanya. Kung hahayaan kita, bulong niya, pero narinig namin siya. Bago pa siya mahampas ni Thalia ng kitchen towel ay tumakbo na siya palabas sa pool area. Ako na ang maghahanda ng mesa, sabi ni Thalia.
Tutulungan kita. Pareho kaming nag-ayos ng mesa, habang si Alfred naman ay nagbabantay kay Arya. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya, pero narinig naming dalawa ang malakas niyang paghalakhak. Tapos na kami sa mesa nang magdesisyon si Sebastian na sumama sa amin. Masarap matulog, tanong ni Thalia at tumango siya. Nakatulog ako na parang bata. Sumagot siya, ang ironic. Alam ba niyang nandito si Arya? Umupo ka, maghahain ako ng tanghalian, sabi ni Thalia at tumango kami. Umupo kaming dalawa sa dining table at si Thalia naman ang naunang nagsilbi kay Sebastian dahil katabi ko siya. Habang nagpapatuloy siya sa paglilingkod sa akin, pumasok si Alfred na may kasamang umiiyak na si Arya. Gutom na rin yata siya. Sabi niya, I'll make her bottle, sabi ko habang tumatayo. Pumunta ako sa sofa at kinuha ang bote at formula niya. Pumunta ako sa kusina at mabilis na kinuha ang bote niya. Samantala, sinubukan siya ni Thalia at Alfred na kausapin, at laruin para tumigil siya sa pag-iyak. Nang makita niya ang bote niya sa kamay ko, tumigil siya sa pag-iyak. Kinuha ko siya kay Alfred, umupo ako sa tabi ni Sebastian at pinakain. Kain na kayong dalawa, hihintayin ko si Katrina, sabi ni Thalia kina Alfred at Sebastian. Dahil nakapatong si Arya sa kaliwang braso ko, bumapo ang mga mata niya kay Sebastian. Nanatili itong nakatitig sa kanya habang umiinom ng kanyang gatas. Mind introducing me to the little guest, narinig kong sabi ni Sebastian. That's Arya, my niece, sabi ko habang nakatingala sa kanya. Daughter ni Leo, tanong niya at tumango naman ako. Arya took her time to drink, she looked around, take breaks. Tapos na si Alfred sa kanyang tanghalian at pumunta na siya para pumili ng package sa post office, habang si Sebastian ay nasa couch, at inaayos ang kanyang phone. Nasa balikat ko na ngayon si Arya, habang sinusubukan kong dumighay siya. Pwede nating hilingin kay Sebastian na bantayan siya, habang kumakain tayo, mungkahi ni Thalia. Will he accept though? She finally burps and I stood up with her in my arms. Kadalasan, pagkatapos niyang uminom, mahilig siyang humiga at maglaro ng mag-isa. Pumunta ako sa sala, malapit sa sofa. Tumangala si Sebastian mula sa kanyang telepono, at binigyan ako ng nagtatanong na tingin. Pwede mo ba siyang bantayan habang kumakain kami? Itinanong ko. Tumingin siya sa akin na para akong baliw. Ako, alone with her, tanong niya at tumango naman ako. She won't do anything and you won't have to do anything. Kailangan mo lang siyang bantayan habang naglalaro siya sa sarili niya, paliwanag ko. Paano kung tumingin ako sa malayo at nahulog siya? Tanong niya kaya napangiti ako. She's too small to turn around. Plus lalagyan ko siya ng unan bilang safety barrier. Sabi ko. Tumingin siya kay Arya sa braso ko, bago dahan-dahang tumango. Inilagay ko si Arya sa couch sa tabi niya at kumuha ng ilang unan, ginagawa ang isang harang sa paligid niya. Nagsimula siyang magbibitok nang makita niyang hahawakan ang kanyang mga paa. Kinuha ko ang kanyang bag at kinuha ang isa sa mga kakaibang squeaky dolls na gusto niya. Nilagay ko ito sa tabi niya bago umalis. Sa kabilang banda, si Sebastian. Napasulyap ako sa kanya, at nakita kong nilalaro niya ang kanyang mga kamay habang ang kanyang mga mata ay nasa akin. Mukhang sinusuri niya ako. Do you even like me? Mahinang tanong ko. Ayokong marinig ako ng iba. Nakatitig lang siya. Siyempre hindi ka magre-reply, hindi ka makakausap at kung marunong ka nga magsalita, baka matakot ka sa akin ng sobra, sabi ko. Ang hindi ko inaasahan ay ang baby talk niya talaga sa akin. Nagpatuloy siya sa parang isang buong pangungusap bago ngumiti sa akin. Ibig sabihin gusto niya ako. Sa kabilang banda, si Katrina. Nag-lunch kami ni Thalia, at mas mabilis akong kumain in case na umiyak si Arya. Narinig ko nga siya minsan pero parang nagsasalita siya at hindi umiiyak. Simula noon naging tahimik, sobrang tahimik. Naghugas muna ako ng kamay bago pumunta sa sala. Napahinto ako sa aking paglalakad nang makita kong walang laman ang lahat ng sofa. Nandoon ang pillow barrier pero wala si Arya. Pati si Sebastian ay nawawala. Ano ang ginagawa niya? Narinig kong tanong ni Thalia. Wala akong ideya, pareho silang nawawala, sagot ko. Ano? I'll check outside, sabi ko habang naglalakad patungo sa mga window doors. Binuksan ko ito at tinungo ang pool. Tumingin ako sa paligid, at nakita ko sila sa pinakasulok sa ilalim ng shades ng malalaking puno. Naglakad ako papunta doon. Nakaupo si Sebastian sa damuhan, nakatalikod ang likod sa puno ng puno habang nasa braso si Arya na naglalaro. Are you kidding me? Para sabihin na siya ang pinakamapanganib, walang awa at malupit na pinuno ng mafia.
Habang papalapit ako sa kanila, napatingin sa akin si Sebastian. Naboard siya sa loob, depensa niya sa sarili, bago pa ako makapagsalita. Let me guess, siya ang nagsabi niyan sa'yo, pang-aasar ko na ikinamulat niya ng mata. Well, here she can see the birds flying around, and she can breathe fresh air. Idinagdag niya. Nag-e-enjoy siya, komento ko habang nakatingin sa kanya. Binigyan niya ako ng isang ngiti, bago bumalik upang laruin ang kanyang mga kamay. Kamusta na ang hita mo? Narinig kong tanong ni Sebastian. Uminom ako ng painkiller pagkatapos ng almusal, at wala na akong nararamdamang sakit, sagot ko. That's good. Biglang nagring ang phone niya, at napabuntong hininga siya. Dinukot niya yun sa bulsa at nakita kong nakakuyom ang panga niya habang tinitingnan ang ID. Pwede bang kunin mo siya sa akin? Kailangan kong sagutin ito. Aniya at masasabi kong unti-unti nang naglalaho ang kanyang masayahin habang pumalit ang malamig niyang sarili. Tumayo siya at hinawakan ko si Arya mula sa kanya. Naglakad siya palayo sa bakuran para sagutin ang tawag, habang ako naman ay pumasok sa loob para bigyan siya ng privacy. Si Arya ay nagsimulang gumalaw at gumawa ng gulo. Sinusubukan kong laruin siya, ilakad siya sa paligid ng bahay ngunit walang gumana. Puno na pala ang diaper niya at gusto niyang mapalitan. Kinuha ko ang bag niya at umakyat sa kwarto ko. Hindi ko siya pinalitan sa sala dahil puti ang mga couch at ayokong may mangyari doon. Minsan sa aking silid, pinalitan ko siya at siya ay isang happy baby. Hinanap niya ang kanyang pacifier at inilagay ito sa kanyang bibig. Humiga ako sa tabi niya at hinawakan sa kamay ko ang manika niya. Itinaas ko ito at dahan-dahang lumapit sa leeg niya na ikinatawan niya. Ginawa ko ito ng ilang beses bago ako huminto upang hayaan siyang huminga. You like that ha? Tanong ko at inabot para halikan siya sa cheeks. Kahit na madalas kaming nakikipaglaro sa kanya, madali siyang maboard. Like right now, sumimangot siya na parang maiyak. Bago siya umiyak, hinawakan ko siya sa aking mga bisig pababa ng hagdan. Nagsisimula na naman sumakit ang hita ko. Umupo ako sa puting couch habang nakayakap siya sa akin. Hinawakan ko siya at itinaas sa ere bago ibinalik. Ngumiti siya at nagsimulang magdaldal. My turn. Narinig kong sabi ni Thalia habang papunta sa sala. Tumawa ako at inabot sa kanya si Arya. Umupo siya sa sofa, pinaglalaruan siya at pinanood ko sila. Makalipas ang 20 minuto, pumasok si Sebastian at mukhang kalmado siya. Gayunpaman, sinulyapan niya ulit si Arya bago siya umakyat sa kwarto niya. Galit siya o naasar, o pareho. Around 2 PM binigay ko kay Arya yung bote niya, at nakatulog siya sa couch. Nanatili ako sa tabi niya, habang si Thalia ay nagpunta para gumawa ng ilang trabaho sa guest house. Mabilis na lumipas ang natitirang gabi. Dumating si Leo para sunduin si Arya bandang 6:30 PM, pagkalabas niya mismo sa kanyang opisina. Hey Kat, niyakap niya ako at niyakap ko naman siya pabalik. Gayunpaman, nang makalayo ako sa kanya, hinampas ko siya sa ulo. Ouch, woman. Kumunot ang noo niyang hinimas ang likod ng ulo. Sinabi sa akin ni Sebastian ang lahat, sabi ko na ikinamulat ng mata niya. Giginawa ko ito para protektahan ka. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Talaga, paano siya? Naipit mo siya dito dahil sa akin, tinuro ko. Napabuntong hininga si Leo, siya lang ang tanging pagpipilian ko. Bago ko pa siya masabi sa kanya, naglakad na sila Thalia at Alfred papunta sa amin ni Arya. Nanatili akong tahimik dahil hindi nila alam ang tungkol dito. Mukhang nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan, komento ni Leo na ikinatawa nila. She did. Sana magkita tayo ulit, sabi ni Thalia, at tumango naman si Leo. Siyempre, parehong hinalikan nina Alfred at Thalia si Arya sa kanyang pisngi. Iniabot siya ni Thalia sa akin. Dapat mo siyang dalhin kay Sebastian, at sabihin sa kanya na aalis na siya, mungkahi ni Thalia. Dito ako maghihintay, dagdag ni Leo. Sige. Umakyat ako sa taas at kumatok sa pinto ni Sebastian. Ipinulupot ni Arya ang kanyang mga kamay sa aking kwintas, sinusubukang kainin ito. Bumukas ang pinto at tumingin sa akin si Sebastian bago tumingin sa kanya. Nandito na si Leo, aalis na siya, wika ko. Oh, awkward niyang sabi. Gusto mo bang hawakan siya? Tanong ko at tumango naman siya. Hinawakan siya nito sa braso at hinalikan sa pisngi. Mas kalmado na ang itsura niya ngayon. May soft spot nga siya. Ihahatid ko siya pababa, sabi niya at tumango naman ako. Bumaba kaming dalawa kay Leo. Kinamayan siya ni Sebastian bago iabot sa kanya si Arya.
Anong nangyari sa'yo? Nakakunot ang kilay ni Leo habang nakatingin sa benda sa hita ko. The charity event turned into a shooting zone. And no, hindi ako nabaril, it was just a piece of glass which caught my thigh, paliwanag ko. Oh, get well soon. Tumawa siya at sinamaan ko siya ng tingin. Aalis na ako, bye. Bye. Pagkaalis nila, umupo na kami para kumain ng dinner. Pagkatapos kong maligo, tumalon ako sa kama ko para manood ng movie sa Netflix. Isinuot ko ang aking coffee t-shirt at shorts dahil comfy pajamas ito, at muling inayos ang aking benda. Sa pagpunta ni Arya dito at sa pag-akyat baba ko ng hagdan, hindi nakuha ng hita ko ang pahinga na kailangan nito, at medyo masakit. Pagkatapos ng hapunan, kailangan kong uminom ng isa pang painkiller. Ngayon ay 11 PM na. Katatapos lang ng pelikula at ngayon, gusto kong uminom ng hot chocolate. Ang pelikulang pinapanood ko ay isang Christmas movie, at ang pagkakita sa kanila na may hot chocolate ay gusto ko. Isinara ko ang laptop ko bago bumaba sa kama. Bumaba ako nang walang problema. Naka-on ang lahat ng ilaw sa kanilang normal na volume, na ikinaalarma ko dahil palagi silang pinapalabo ni Thalia o Sebastian. Dumapo ang mga mata ko kay Sebastian na nasa tabi ng glass door, nakatalikod sa akin habang pinagmamasdan ang pool. Lumapit ako sa kanya at narinig niya yata ang footsteps ko, dahil bigla siyang lumingon sa akin. Nang dumapo ang mga mata niya sa akin, nakita kong naging malambot ang ekspresyon niya. Hindi ka pa natulog, binasag niya ang katahimikan. Umiling ako ng no, nanunood ako ng movie, tapos ngayon gusto ko ng hot chocolate. What about you? Baka lumangoy ako, maikling sagot niya. Sa 11 PM, ang tubig ay dapat na nagyayelo. Biglang bumalik sa isip ko ang sinabi ni Thalia. Nabanggit nga niya na ginagamit ni Sebastian ang paglangoy, as a way to let out some steam. I wonder kung ano ang bumabagabag sa kanya ngayon. Gusto mo ba ng hot chocolate? Offered ko. Nakatingin siya sa akin habang nag-iisip. Inabot siya ng ilang segundo bago siya tumango. Sige, pumunta ako sa kusina at alam kong sinusundan niya ako. Kinuha ko ang mga mug sa mga cupboards bago nagsimulang gumawa ng hot chocolate. Umupo si Sebastian sa may counter, sinusundan ng mata niya ang bawat galaw na ginagawa ko. Not gonna lie, having someone constantly looking me while working was making me nervous. What if I mess up? Minsan lang ako nakainom ng hot chocolate. Napatigil ako sa ginagawa ko, napaangat ang ulo ko sa kanya. Ngayon ko lang ba siya narinig na nagsabi na minsan lang siya umiinom ng hot chocolate? I was 6 years old at ang aking lola ang gumawa nito. Idinagdag niya. Nagsalubong ang kilay ko, bakit minsan? Hindi mo nagustuhan? Tumawa siya ng mahina, nagustuhan ko. Lola was sick on bed rest, and she learned how to make hot chocolate with marshmallows for Adam and me. But the thing is, hindi magkasundo ang lola ko at ang nanay ko. Nung mga panahong yun, pumunta lang kami sa lugar niya for Thanksgiving or Christmas. Isang beses lang namin siya nainom ng hot chocolate for Christmas. She passed away the next year. Damn, I'm sorry for bringing it up, humingi ako ng tawad. Umiling siya, it's okay. I never talk about this to anyone. Oh, well, kung alam kong mahilig ka sa marshmallows, binili ko na. Unfortunately, you'll have to taste a plain hot chocolate, sabi ko habang nilalapag ko yung mug niya sa harap niya. Naaamoy ko mula rito at mabango, komento niya. Nakasandal ako sa counter habang nakatingin sa kanya. Dinampot niya ang mug, inamoy ang hot chocolate bago walang isip na tumango. Maingat siyang humigop ng matagal. How is it? Maingat kong tanong. Oh, it's good, sabi niya na nagpapangiti sa akin. Kinuha ko ang tasa ko at uminom muna. Wala ka namang balak inumin lahat ng hot chocolate habang tumatayo, diba? Narinig kong tanong niya. Ito ba ang paraan mo para sabihin na maupo ako sa tabi mo? Mapaglarong tanong ko. Tumingin siya sa akin na may amused expression. Hindi siya ngumingiti, pero nandun ang pagiging mapaglaro. Umupo ka na lang. Naglakad ako sa counter, bitbit ang mug ko sa kamay ko, at umupo sa tabi niya. Tumabi siya kaya nakaharap siya sa akin, habang nakapatong ang siko niya sa counter. So anong pinagkakaabalahan mo kanina? I mean, if you don't mind me asking, sabi ko habang nakatingin sa kanya. Ang tawag sa telepono ay mula sa aking ama.
Gusto niya akong gawin ng isang mafia mission na maaaring magbuwis ng aming buhay. Casual niyang sagot. Kumunot ang noo ko, bakit naman niya iyon gusto? Dahil sa pangalan namin sa mundo ng mafia, sagot niya. The guy he wants us to fight is one of the biggest mafias in Italy. Nagkita sila sa isang meeting and they ended up challenging each other. Now our dad wants me and Adam to fight against him. Will you fight him? Itinanong ko. Nagkibit balikat siya, I need to talk with Adam first, then we'll see. You'll see. Di ba sinabi mo lang na maaari nitong ilagay ang iyong buhay, paalala ko sa kanya. Bawat misyon ay mapanganib, matigas niyang sabi. This one sounds suicidal, bulong ko, kaya napangiti siya. Wala pa kaming napagdesisyonan, he pointed out. Nagkibit balikat ako, pinaninindigan ko ang sinabi ko. Tumingin siya sa akin na may hindi mabasang ekspresyon sa mukha. Makalipas ang ilang segundo, tumingin siya sa kanyang tasa. Inubos namin pareho ang hot chocolate namin, at ako naman ang naghugas ng mga dishes dahil 2 tasa ito. Sa kabilang banda, si Sebastian. Naghintay ako sa window glass habang naghuhugas siya ng tasa. Truth to be told, nakatingin ako sa kanya sa refleksyon ng glass door. Ang pakikipag-usap sa kanya ay gumaan ang pakiramdam ko, at hindi ko na kailangang tumalon sa malamig na tubig ng pool. Nang matapos siya ay naglakad na kaming 2 papunta sa hagdan. Maglalakad na sana ako papunta sa dingding kung nasaan ang switch ng ilaw, pero biglang namatay ang ilaw. Nakarinig ako ng sigaw bago ko naramdaman ang mga braso niya na pumulupot sa braso ko, niyakap ito ng mahigpit. Pumasok agad sa isip ko na ayaw niya sa dilim. Nilagay ko ang kamay ko sa kanya. It's okay, nandito naman ako. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin, dahil hindi naman ako nag-comfort kahit kanino. Lumapit siya sa akin, at ramdam ko ang tibok ng puso niya. Malapit nang mag-take over ang generator. Sinusubukan kong i-comfort siya. Makalipas ang ilang segundo, muling bumukas ang mga ilaw. Lumingon ako sa kanya, at nakita kong nakahinga siya ng maluwag. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya, at tumango naman siya. I hate the dark, bulong niya. Sa kabilang banda, si Katrina. Ngayon ay bumalik ako sa opisina, dahil mayroon akong 2 meetings ngayon. Inabot sa akin ni Neri lahat ng files na kailangan ko, at chinek ko muna lahat bago ihanda ang sarili ko. Nang matapos ang unang pagkikita, bumalik ako sa aking cabin habang si Neri ay lumabas para bumili ng aming mga pananghalian. Samantala, nagpa siya si Alicia na tawagan ako. Nasa mall siya, bumibili ng ilang gamit para sa orphanage, at nakakita siya ng cute na handbag para sa akin. Gusto niyang malaman kung gusto ko ng beige or white. Yung beige, sagot ko sa telepono. Great choice, tumawa siya. Guess what, biglang sabi ni Alicia na parang kinakabahan. What? Curious kong tanong. I think alam ni Adam ang tungkol sa pagiging social worker ko. She blurts out kaya napataas ako ng kilay. Why do you think that? Itinanong ko. Noong gabi ng charity event, natakot ako tungkol sa shooting thing at nag-alala ako para sa kanya. Pinabayaan ko ang mga guards ko, at sa huli ay ipinakita ko sa kanya na nagmamalasakit ako sa kanya. Nagulat talaga siya. Then the next day pag-uwi niya, tinanong ko siya kung okay lang siya, and he reassured me na okay lang siya. Ipinaliwanag niya. Mukhang may pakialam siya sa'yo, komento ko. Doon lang nagbago ang lahat, even when I tried to put on my act, and be mean to him. Tinitigan niya lang ako na may amused na mukha, na para bang alam niyang nagdadrama lang ako. Sinabi niya sa akin. At sa gabi naglalagay kami ng parang harang sa pagitan namin, ngayon kapag nilalagay ko, tinatanggal niya. Nagsorry pa siya sa akin. Dagdag niya. Oh, nagsorry nga sa akin si Sebastian nang malaman niya about Jason conspiracy, at hindi ako gold digger. May sinabi ba siya tungkol sa trabaho mo? Nagtatakang tanong ko. Not really, and now I can't be a bitch since hindi naman siya nagagalit. Instead, I feel bad for arguing with him. Napabuntong hininga ulit siya. Well, pwede naman siguro kayong magayos, I suggested. Sa tingin mo posible iyon? Tanong niya at nagkibit balikat ako. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, sagot ko. Sinusubukan ba ninyo ni Sebastian? Maingat na tanong niya. Tumango ako, sinabi nga namin na gagawin namin. Oh, that's great, sabi niya. Nakarinig ako ng katok sa pinto ko.
I need to go. Talk to you later, sabi ko. Yeah, talk to you. We both hung up before I said a loud come in. Pumasok si Neri na may dalang dalawang bag ng pagkain. Ang daming tao sa food court. Napabuntong hininga siya habang nakaupo sa upuan sa harap ng desk ko. Food court, nagpunta ka sa mall? Tanong ko. Oo, kailangan kong bumili ng ilang mga make-up para sa aking ina. Sumagot siya. Well, kain na tayo, 1:30 PM ang next meeting, paalala ko sa kanya. Palagi siyang sumasama sa akin sa bawat meeting, at sa tuwing makaligtaan ko ang anumang mahalagang punto, hindi niya ako pinapaalalahanan. Umupo kaming dalawa at kumain ng pagkain namin habang pinag-uusapan ang mga casual na bagay, non-business thing related. Sinabi ko nga sa kanya ang tungkol sa shooting sa charity event. Oh, he protected you. How romantic. Panaginip na sabi niya. Napataas ako ng kilay, from all the things that I just told you, that's all you gonna say. Hey, masisisi mo ba ako? I'm lonely, no one to protect me or be romantic with me. You are living everyone's dreams. Nakipagtalo siya. Inilibot ko ang paningin ko. Nang matapos kaming kumain ay pumunta kami sa meeting na tumagal ng 1 oras. Pagbalik namin, nanatili kami sa aking cabin, tinatalakay ang bagong pamamaraan na maaaring gumana para sa proyektong ito. Biglang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kaming dalawa ni Neri. Come in, sabi ko. Bumukas ang pinto, at nagulat ako nang makita ko sina Sebastian at Carter, pareho silang nakasuit. Tumango si Carter sa akin, habang si Sebastian naman ay nakatayo lang na walang emosyong makikita sa mukha. I'll let you alone, narinig kong sabi ni Neri, bago niya kinuha ang file at lumabas. Me too, sabi ni Carter bago naglakad palabas pagkatapos ni Neri. Isinara ni Sebastian ang pinto sa likod ni Carter bago tumingin sa akin. Is everything okay? Nagtatakang tanong ko. Pupunta ako sa Italy, sabi niya, at naramdaman ko ang pagbagsak ng puso ko. You are going to fight them, sabi ko at tumango naman siya. Nakaisip kami ni Adam ng isang magandang diskarte na inaasahan naming gagana. Paliwanag niya. Kailan ka aalis? Itinanong ko. In 4 hours in my dad's private jet. Uuwi na ako para ihanda ang mga gamit ko. Sagot niya. Sige, ingat ka, hindi ko napigilang sabihin. Tumango siya. Maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong telepono? Tanong niya na ikinagulat ko. Ang aking telepono. Napatingin ako sa desk ko, inilibot ko ang mga mata ko sa kung saan-saan para hanapin ito. Nagtaas ako ng ilang papel, ilang files bago ko ito nakita malapit sa bag ko. Hinawakan ko ito bago ibinigay sa kanya. Inilagay ko muna ang password ko bago ko ibigay sa kanya. Mabilis siyang nag-type ng kung ano-ano bago ibinigay sa akin. I need to go. I'll talk to you later. Sabi niya at tumango naman ako. Also words will go around that I'm out of town, so if anything happens, you call me immediately. If Jason comes around, call me or Leo. Malinaw niyang sinabi. I will. Paninigurado ko sa kanya. Nag-walk out siya. Sa kabilang banda, si Neri. Umupo ako sa tabi ng desk ko, habang nakabukas ang file sa harap ko. Tumingala ako at napansin ko ang lalaking kasama ni Sebastian. Nakatayo siya sa may bintana habang nakatingin sa labas. Hi, malakas kong sabi. Lumingon siya sa akin na may blangkong mukha. I'm Neri, assistant ni Katrina, at kaibigan. Magpapakilala ba siya? Tinitigan niya ako. May nasabi ba akong mali? Baka hindi siya masyadong nagsasalita. O baka hindi siya pala kaibigan. I'm Carter, kaibigan ni Sebastian. Ang boses niya ang nagpa-freeze sa akin. Like damn, he's hot and his voice was deep and clear. He can easily bring any girl on their knees. Oh God, what the fuck am I thinking? Hindi nagtagal ang pag-uusap namin nang mag-walk out si Sebastian at umalis na silang dalawa. Napabuntong hininga ko, mukhang hindi ko na siya makikita. Sa kabilang banda, si Katrina. 3 araw na ang nakalipas mula nang umalis sina Sebastian at Adam para sa kanilang nakamamatay na misyon. Tuwing umaga, nagte-text si Sebastian sa akin, at nakahinga ako ng maluwag nang malaman kong ayos na siya. Nung kinuha niya yung phone ko sa office ko, it was to put his number in my contacts and he called himself para makuha niya number ko. It was already 6 PM right now at naglilinis ako ng opisina ko, naghahanda na para umuwi.
15 minuto ay nandito na si Alfred. Kinuha ko ang phone ko at ang bag ko bago pumunta sa elevator. Hindi pumasok ngayon si Neri dahil may sakit siya. Nang makarating ako sa main floor, lumabas na ako. I found Alfred and when I approached him, I noticed that he wasn't in his usual happy self. Sa halip, mukha siyang tensed and preoccupied. Tahimik niyang binuksan ang pinto at umupo ako. Umupo siya sa upuan niya at nagmaneho pa uwi sa bahay. Tumawag si Thalia 5 minutes ago, Sebastian's home. Bigla niyang sabi, binasag ang katahimikan. Oh, that's great, komento ko. Wala siyang ibang sinabi sa buong biyahe. Nang makarating na kami sa bahay, pinark niya ang sasakyan, at bumaba na kami ng sasakyan. Pumasok ako sa loob, at napahinto ako sa aking paglalakad nang matagpuan ko si Thalia sa hagdan, nag-i-scrub sa hagdan gamit ang isang tuwalya. May isang balde ng tubig sa gilid niya. Thalia, lumapit ako sa kanya, at nalipat ang mga mata ko sa hagdan. May mga patak ng dugo sa lahat ng dako. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko sa dibdib ko. Anong nangyari? Tanong ko sabay tingin kay Thalia. Bumuntong hininga siya, tumayo. Umuwi si Sebastian 15 minutes ago. Nasa guest house ako nang makatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Pasimple niya akong sinabihan na pumunta ako dito, at linisin ang kalat niya. Pagdating ko, maraming dugo sa may main door. Tinawagan ko si Alfred bago ako nagsimulang maglinis. Paliwanag ni Thalia. Nakita mo ba siya? Tanong ko at umiling naman siya. Nasa kwarto niya, hindi ko alam kung anong nangyari, pero sa dami ng dugo sa sahig, masasabi kong nasaktan siya ng husto. You should go check on him, sabi ni Thalia sa akin, at tumango ako. Inilapag ko ang bag ko sa couch sa sala bago umakyat. Kailangan kong mag-ingat dahil may mga patak ng dugo sa hagdan, at ayaw kong madulas. Pati ang rehas ay natatakpan ng dugo. Nakarating ako sa pinto ng kwarto niya at nagpatuloy ako sa pagkatok. Gayunpaman, sa unang katok, bahagyang bumukas ang pinto. Tinulak ko ang pinto para bumukas, dahil napuno ng dugo ang knob, at pumasok ako. Tumingin ako sa paligid at hindi ko siya nakita. Saka ako naglakad papunta sa banyo niya. Huminto ako sa aking kinatatayuan, at natigilan ng dumapo ang mga mata ko sa kanya. Oh my God! Nakaupo siya sa ground na walang malay, nakadikit ang likod sa tub na may hiwa sa tiyan at may dugo kung saan-saan. Sa tingin ko ay sinubukan niyang linisin ang sugat, at nawalan ng malay. Nang may galaw ko na ang paa ko ay sumugod ako sa gilid niya. Lumuhod ako sa tabi niya at bahagyang tinapik ang pisngi niya. Sebastian! Sebastian! Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata bago muling ipinikit. Sebastian! Inilapit niya ang ulo niya sa akin, clean, sugat, bulong niya. Okay, sige, ako na ang maglilinis. Bumaba ang tingin ko sa sugat niya. Natatakot ako na baka masaktan ko pa siya. Teka, binanggit niya ang isang family doctor. Dapat siguro tawagan ko siya. Hinanap ko ang phone niya. Nilagay ko ang kamay ko sa bulsa niya at pinakiramdaman kong may laman. Sa wakas ay nakuha ko ang phone sa kaliwang bulsa niya. Tiningnan ko ang kontak niya, at nakita ko ang isang Doc Smith. Dapat siya yun. Walang ibang mga doktor na nakasave sa kanyang contact. Pinindot ko ang tawag, at naiinip na hinintay na sagutin niya yun. Napatingin ako kay Sebastian, at lumabas na siya. Yes, Sebastian, narinig kong sabi ng doktor. Hi, grabe ang sugat niya at maraming dugo ang nawala sa kanya, diretsyong sabi ko. Sa puntong ito, ako ay nagpapanik. Nanginginig ang mga kamay ko. May malay ba siya? Tanong niya. Barely, he talked a few words before he blacked out, sagot ko. Nakikita mo ba ang sugat niya? Tanong niya. Oo, may hiwa siya sa tiyan, sabi ko. Okay, I'm on my way. I'll be there quick, just clean the blood from the wound area para makastart na ako pagdating ko. Utos niya. Sige, ibinaba niya ang tawag, at inilapag ko ang telepono sa sahig. Kaya ang kailangan ko lang gawin ay linisin ang dugo sa paligid ng sugat, at ang iba pa ay ang doktor na ang bahala. Napatingin ako kay Sebastian na wala pa ring malay, at napansin kong may tuwalyang malapit sa kamay niya. Yumuko ako at kinuha ang tuwalya na basa. Binuksan ko ang gripo ng bathtub, at hinayaan itong mapuno habang binabasa ko ang tuwalya. Pumunta ako sa tiyan niya, at nilinis ang mga mantsa ng dugo. Buti na lang at hindi ito nagdurugo na nakakatakot. Naghugas ako ng tuwalya at bumalik para linisin ang dugo. Inulit ko ang parehong pagkilos ng ilang beses, bago malinis ang lugar.
Pinatay ko ang gripo, nilagay ang tuwalya sa gilid, bago inabot para hilahin ang shirt niya sa balikat niya. Hinila ko ang pangitaas niyang katawan sa akin bago ibinaba ang shirt. Mabilis kong tinanggal ang mga braso niya at itinapon ang shirt. Oh my God, narinig ko ang boses ni Thalia sa likod ko. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Pumasok si Alfred sa banyo, at tinulungan akong buhatin si Sebastian. Hinawakan ni Alfred ang halos lahat ng bigat ni Sebastian para hindi niya ako madaganan. Pumunta kami sa kama niya, at inihiga siya. Tinawagan ko ang doktor, papunta na siya, sabi ko sa kanila. Hihintayin ko siya sa ibaba, sabi ni Alfred bago naglakad palabas ng kwarto. Naramdaman kong may humawak sa balikat ko, at nilingon ko si Thalia. Malakas siya, walang mangyayari sa kanya. Pinapanatag niya ako. I hope so. Gaya nga ng sabi ng doktor, hindi na kami naghintay ng matagal, mabilis siyang dumating. Sumabay sa kanya si Alfred papunta sa kwarto ni Sebastian. Sabay tingin ng doktor kay Sebastian, agad itong pumunta sa gilid niya, inilapag ang bag niya bago siya sinimulang suriin. Mas nasugatan siya kaysa kay Adam, sabi ng doktor habang sinusuri ang hiwa. Nasaktan din si Adam. Sino ang tumawag sa akin? Tanong ng doktor. I did, sagot ko, kaya napatingin siya sa akin. First time kitang makita dito, sino ka? Maingay niyang tanong. Ako ang asawa niya, mahinang sagot ko. Nanlaki ang mata niya, oh my bad. Inilabas niya ang kanyang kit, at nagsimulang gumawa ng ilang tahi sa hiwa. Nag-walkout si Thalia at Alfred para hayaan ang doktor, at susundan ko sana sila nang pigilan ako ng doktor. Maaari kang manatili, sinabi niya sa akin. Pumunta ako sa kabilang side ng kama at pinagmasdan siya. Niyakap ko ang sarili ko habang nakatayo. Sa totoo lang, hindi ko kayang panuunin ang pagtahi niya ng sugat, kaya inilipat ko ang tingin ko sa mukha ni Sebastian. Napakapayapa niyang tingnan. So Mrs. Alvaro. Katrina, sabi ko sa kanya. Tumango siya, Katrina, he's fine. Hindi naman masyadong malalim ang hiwa niya, hindi masakit sa loob niya, kaya walang internal bleeding. Wala siyang malay dahil sa sakit na naramdaman at tinitiis niya, pumikit ang katawan niya para tulungan siya. I'm going to give him some shots for the pain, and I'll give you some medicines for him. Dahil recent lang ang sugat niya, baka lagnatin siya sa gabi. Dapat ay okay na siya sa isang buwan at kailangan niyang mag-bed rest ng marami. Idinagdag niya. Tumango ako habang inaabot niya sa akin ang mga gamot. Nilagay ko sa bed table malapit sa kanya. Kinuha ng doktor ang mga gamit niya bago lumabas. Pumasok sa kwarto si Thalia at Alfred. Katrina, kakauwi mo lang. Go and freshen up. Maglilinis ako ng kalat sa kwarto, sabi ni Thalia habang hinihimas ang likod ko. At papalitan ko siya ng malinis na sweatpants, dagdag pa ni Alfred. Okay, sang-ayon ko. Handa na akong umalis sa mga heels na ito, at isuot ang aking komportableng pajamas. Pumunta na ako sa kwarto ko, dali-dali akong naligo, nagsuot ng spaghetti strap t-shirt at short, bago itinali ang buhok ko ng messy bun. Tinahak ko ang daan pabalik sa kwarto niya. Halos tapos na si Thalia sa pagmamap ng sahig, habang si Alfred ay nagpalit na kay Sebastian, at hinila ang kumot sa kanya hanggang sa bewang. Bumaba na tayo, bibigyan kita ng hapunan mo. Dito magstay si Alfred para bantayan siya, sabi ni Thalia, at tumango naman ako. Bumaba na kami at kinuha ko ang bag ko. Nilabas ko ang phone ko at nakita ko ang 2 missed calls mula kay Alicia. Agad kong denial ang number niya. Hey, narinig kong sabi niya. Hey, kamusta si Adam? Tanong ko sa kanya. Bumuntong hininga siya, ayos na siya ngayon. Umuwi siya na duguan ng braso, may ilang sugat siya sa braso. Pinainom siya ni Dr. Smith at ilang gamot. I heard Sebastian was worst, what happened to him? May hiwa siya sa tiyan, maraming dugo ang nawala sa kanya at nawalan siya ng malay. Tinahi ng doktor ang sugat niya, binigyan siya ng mga gamot, at ngayon ay naka-bed rest siya ng 1 buwan, paliwanag ko. Sobrang takot ko nung nakita ko si Adam, muntik na akong mahimatay, pag-amin ni Alicia. Alam ko ang pakiramdam, bumulong ako, remembering Sebastian's unconscious figure on the floor. Tumatawag siya, bukas na lang kita kakausapin, sabi ni Alicia at tumango ako, kahit hindi niya ako nakikita. Bye! Ibinaba ko muna ang tawag, bago pumunta sa dining table. Inabot sa akin ni Thalia ang pagkain ko at kinuha ko ang tinidor ko. Sa isa sa mga guest room kami magstay ni Alfred for tonight, baka sakaling may kailangan si Sebastian, sabi sa akin ni Thalia na ikinatingin ko sa kanya.
I was thinking na kailangan ko sigurong matulog sa tabi niya ngayong gabi. Sabi ko. Oh, gusto ko ang ideyang iyon. Kung may kailangan ka sa gabi, sabihin mo sa akin. Sabi niya at tumango naman ako. I had my dinner at nang matapos ako, umakyat ako sa kwarto ni Sebastian. Lumabas si Alfred at isinara ang pinto sa likuran niya. Pinatay ko ang ilaw sa gilid ni Sebastian, bago naglakad papunta sa kabilang side ng kama. Pinatay ko ang ilaw sa gilid ko, bago humiga sa kama sa tabi niya. Nagbasa ako ng ilang article sa phone ko, para magpalipas ng oras, at bandang 11 PM, pinatay ko ang phone ko bago pumikit. I did check his temperature by put my hand on his forehead bago matulog. Nagising ako ng bandang 2 AM at inaantok kong sinulyapan si Sebastian. Nilagay ko ang kamay ko sa pisngi niya, at napangiwi ako nang maramdaman kung uminit ito. Hinawakan ko ang noo at leeg niya at ang init talaga. Umupo ako ng tuwid, tinanggal ang kumot sa akin at naglakad papuntang banyo. Kumuha ako ng maliit na bowl na itinago ni Thalia kanina, at isang towel. Nilagyan ko ng malamig na tubig ang bowl bago bumalik kay Sebastian. I wet the towel, pinisil-pisil para maalis ang sobrang tubig bago ilapat sa kanyang noo. Natutunan ko ang pamamaraang ito mula kay Leo na ginagawa ito sa akin noon kapag nilalagnat ako. Ginawa ko ang parehong mga hakbang hanggang sa bumalik sa normal ang kanyang temperatura. Ilang beses ko rin itong nilagay sa leeg niya para lang lumamig ang balat niya. Ilang beses siyang gumalaw, pero hindi siya nagigising. Inihagis ko ang tubig sa lababo sa banyo bago umakyat muli sa kama. Humiga ako sa gilid ko, kumarap sa kanya at hinila ko ang kumot hanggang bewang. Pagkapikit ko, nakatulog na ako. Sa kabilang banda, si Sebastian. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, inayos ko ito sa ilaw ng kwarto. Tumingin ako sa paligid, at napansin ko ang pamilyar na dingding ng kwarto ko. Napabuntong hininga ako nang maalala ko ang lahat ng nangyari noong pauwi kami. Ang biglaang pag-atake malapit sa jet nang ito ay lumapag, ang mga gwardya na sangkot sa kalaban, ang aming mga sandata sa sabutahe. Sinubukan kong gumalaw, pero sumisitisip ako nang makaramdam ako ng sakit sa tiyan ko. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko ang malaking bandage sa buong tiyan ko. Nakarinig ako ng mahinang kaya napatingin ako sa tabi ko. Nagulat ako nang makita ko siyang natutulog sa tabi ko. Naalala kong ilang beses kong narinig ang boses niya, na tinatawag ang pangalan ko, pero pagod na pagod akong sumagot sa kanya. Ang gusto ko lang gawin ay matulog. Nanatili ako sa ganoong posisyon na kabaling ang ulo ko sa kanya, habang pinagmamasdan siya. Naka-curled siya, hanggang baywang ang kumot at nasa ilalim ng unan niya ang isang kamay, habang ang isa naman ay nasa ilalim ng pisngi niya. Namimiss ko ang paggising sa tabi niya ng mahigit 2 buwan. Gumalaw siya at bahagyang gumalaw. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at inayos ito sa liwanag ng silid. Good morning, sabi ko, medyo masungit ang boses ko, at nanunuyo ang lalamunan ko. Good morning, oh my God, gising ka na. Sabi niya nang gising na siya. Nakahinga siya ng maluwag. Kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong niya. I feel crappy, pag-amin ko. Good, tinakot mo ako kahapon, sambit niya. Sa totoo lang, ayokong may makaalam sa nangyari sa akin dahil ayokong mag-alala sila. Akala ko makakauwi na ako at maglinis ng sugat ko, pero nakaramdam ako ng pagkahilo and I guess, nawalan ako ng malay. I'm sorry, taos-puso akong humingi ng tawad. May gusto ka ba? Mahinang tanong niya, habang nakaupo sa kama. Hindi mo ba kailangan pumunta sa opisina ngayon? Curious kong tanong. Umiling siya, no, hindi ako pupunta ngayon. Then ay humiga ka sa tabi ko, sabi ko at tumingin siya sa akin na nagulat. Walang sabi-sabi, humiga siya sa harap ko. So sino ang naglilinis sa akin? Itinanong ko. Ginawa ko. Pagkatapos ay dumating ang doktor at gumawa ng ilang tahi sa iyong hiwa. Sinabi rin niya na kailangan mo ng 1 buong buwan ng bed rest. Sinabi niya sa akin. I scoffed, 1 buwan. Sobra naman. Kailangan kong hanapin ang mga bastard na sangkot sa biglaang pag-atake na ito. Sila ay sapat na stupid upang hayaan ang ilang mga pahiwatig sa likod, at kailangan kong makuha ang mga ito sa lalong madaling panahon. Upang gawin itong pinakamasama, 100% akong sigurado na isa sa aking mga miyembro ay kasangkot dito. Do you have a degree in medicine? No, you don't. So I believe we should listen to one who has a degree, and he said a month of bed rest. So a month it is. Sabi niya, at napataas naman ako ng kilay.
Damn, pinili niya ang violence ngayon. Okay ma'am, sarkastikong sabi ko. Umikot lang siya ng mata. May balita ka ba kay Adam? Bigla kong tanong, naalala ko siya. Oo, ayos lang siya. Nagkaroon siya ng ilang hiwa sa braso at tinahirin siya ng doktor. Sumagot siya. Dr. Smith. Oo. Salamat sa Diyos. Wala akong oras para tingnan siya habang nagmamadali kaming umalis sa pinangyarihan ng pag-atake. I need to contact Carter at bantayan niya ang lahat ng tao sa mansion, ang pangunahing opisina ng mafia ko. Nakarinig kami ng katok bago bumukas ang pinto. Sumilip muna si Thalia bago pumasok sa loob. Good morning, bati niya sa amin. Good morning. Eto, nagdala ako ng almusal mo, sinabi niya sa akin. Sinubukan kong umupo ulit pero hindi ko sinasadyang napaupo ako ng sobrang bilis kaya napangiwi ako at napahiga. Dahan-dahan, narinig kong sabi ni Katrina. Naramdaman ko ang paglusot ng braso niya sa likod ko at pinulupot niya ang braso niya sa balikat ko. Dahan-dahan kong inangat ang sarili ko sa tulong niya. Hindi ko gusto kapag pakiramdam ko ito ay mahina. Naglagay si Katrina ng ilang unan sa likod ko at sumandal ako sa kanila. Napatingin ako sa kanya at nakaluhod siya ngayon sa tabi ko. Dear, gusto mo bang dalhin ko dito ang almusal mo? Tanong ni Thalia kay Katrina. No, kakain ako sa ibaba. Magpapalit muna ako, sagot ni Katrina. Well, I'll stay with him, you can go. Ngumiti si Thalia at tumango. Bumangon siya sa kama, naglakad palabas. Nilagay ni Thalia ang tray ng almusal sa kandungan ko. Kailangan ba kitang pakainin? Sabi niya, kaya pinandilatan ko siya. Maaari kong gamitin ang aking mga kamay, tinuro ko. Sige lang, umupo siya sa gilid ng kama. Kumuha muna ako ng kape at humigop ng mabuti. Kahit na mainit ang liquid, sinasariwa pa rin ito ang loob ko. Kinuha ko ang tinidor at kumuha ng kaunti sa scrambled egg. Parang ilang araw akong hindi kumakain. Tinakot mo kami kahapon, sabi sa akin ni Thalia. I mean sanay na kami ni Alfred na umuwi ka ng duguan, pero unang beses kanyang nakita sa ganitong estado. Napatingin ako kay Thalia. Sa kabila ng takot, inalagaan kanya ng mabuti. Napakahusay. Wala kaming masyadong ginagawa ni Alfred tulad ng karaniwan naming ginagawa. Kagabi pumunta ako para tingnan ka, at may lagnat ka yata, nasa tabi mo siya naglagay isang basang tuwalya sa iyong noo, at mga 2:30 AM na. At ngayon hindi siya pumunta sa opisina niya dahil sa akin. Sana naiintindihan mo kung saan ako pupunta dito, sabi niya at tumango naman ako. Oo, tinapos ko na ang almusal ko at kinuha ni Thalia ang tray sa ibaba. Bago umalis, hiniling ko sa kanya na ibigay sa akin ang aking telepono, at tinawagan ko si Carter. Dude, kamusta ka na? Tanong niya habang sinasagot. I'm better than yesterday. Kamusta ka? Hindi ka naman nasaktan diba? Tanong ko. No, I'm good. I have been looking at the camera footage of the airport. I think I found who betrayed us. Sinabi niya. Mabuti. At dito na po, nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.